Another day, another content na naman today. May umaga nga mga kapatid, hindi nga ako nagluto niya. At hindi ko nga rin mga kamay yan mga kapatid. Sabi nga ng asawa ko mga kapatid, tulog pa nga ako dito ng mga oras na to. Nga daw mga kapatid, naisipan niya daw na pumunta ng palengke. Yan nga mga kapatid yung binili niya, pechay at saka daw ang palaya. The healthy living yarn. Para nga daw sa umagahan namin mga kapatid, ito nga daw pechay yung lulutuin niya. Bay sabi niya nga, mabilis nga daw kasing lutuin itong pechay kesa dun sa ampalaya. Di ko nga mga kapatid, bakit di mo ako ginising? Biro ko nga mga kapatid, ako dapat gagawa niyan para sa'yo. Gigisingin niya na nga daw dapat ako mga kapatid, kaya nga lang daw pagtingin niya sa akin, ang sarap daw ng tulog ko. Nahiya naman daw siya sa akin mga kapatid, kaya siya na lang daw ang gumawa. Pero sa totoo lang mga kapatid, ganyan talaga kami. Kung sino nga yung una nagigising mga kapatid, kapag kaya naman, siya na yung nag-aasikaso para sa aming almusal. Teamwork baga, teamwork. Lalo na nga mga kapatid, kapag ka talagang breastfeeding ka, kasi talagang napupuyat ka. Thankful din talaga ako kay Lord kasi bigyan niya nga ako ng asawa na maintindihin at maasikaso. Ay wow, shout out sa asawa ko dyan. Puntos na naman, baka naman. Alam mo na, parcel ko, baka naman pwede mong bayaran. So yun na nga mga kapatid, sabi niya nga sa akin pagkagising ko, kasi kaso na nga daw siya ng almusal, binidyohan niya nga daw yung pagluluto niya. Ako na nga lang daw yung mag-voice over. Baka nga naman daw pag siya pa nga daw ang gumawa ng pag-voice over, nakakahiya naman daw ng konti sa kanya. So yun na nga mga kapatid, ang dami ng chika, no? So dahil ginisang pechay na yung lulutuin ng asawa ko ngayon, pre masarap yan mga kapatid kung ganito yung sangkap na ilalagay mo. So yun nga mga kapatid, ginayat niya na nga dyan ng bawang, sibuyas, pati ang kamatis. Ito nga mga kapatid, binuksan niya na nga ang kalan, tapos inilagay niya na nga ang kawali. Pre mga kapatid, pinainitan niya nga lang yan dyan. Pre mga kapatid, dahil bagong hugas nga tong kawali nito, tubig pa nga yan, kaya hihintayin niya yan na matuyo. Tapos nga mga kapatid, nung matuyo na, inilagay niya na yung mantika. Kailangan nga yun mga kapatid, yung mainit na yung kawali at saka yung kailangan tubig kapag bagong hugas kasi baka nga magtalsikas. Sa mga puntukan to mga kapatid, inilagay niya na nga ang bawang. Tapos nga mga kapatid, hinalo-halo niya lang yan hanggang mag golden brown. Kita nga dito mga kapatid sa video to, hindi siya nagamit ng pot holder kaya yung kawali, ayan, natatanggal, tagalaw. Ay kang bata ka. So ayun nga mga kapatid, inilagay niya na nga ang sibuyas, tapos hinalo-halo niya lang dyan. Siguro kung tulog ako nito mga kapatid, baka naaamoy ko nga to, tapos tinuloy ko na lang yung tulog. Sabi ko sa isip ko, uy, nagluluto na siya. Di muna ako babangon, magbababad muna ako sa higa. Ay, kaya nga dito mga kapatid, inilagay niya na nga yung kamatis, tapos nilagyan niya rin niya ng asin. Ganun nga po yan magluto mga kapatid, isa yan sa mga na-adapt ko sa kanya. Yung kapag ka nga nagigisa siya ng bawang at sibuyas, nilalagyan niya na agad ng asin. Pagkatapos minsan niya nilagyan niya na rin yung paminta, tsaka yung ibang mga sangka. Iba talaga mga kapatid pag nagluluto. Katulad nga mga kapatid ng palagi ko sinasabi sa inyo. Sa pagluluto naman, iba-iba talaga yung mga ginagawa or technique. Nga kapatid, may pagmamahal, masarap ang kalalabasan. Yan nga mga kapatid, syempre inilagay niya na nga yung pechay, tapos hinalo-halo na lang yan. Syempre mga kapatid, dahil dalang-dalang nga ang asawa ko sa tunog ng paggigisa at saka nung tilamsik ng paggigisa, talaga namang sinasabayan niya ng beat yung paghalo niya. Alam mo naman talaga. So ayun nga mga kapatid, nilagyan niya na ngayon ng sabaw, pagkatapos tinakpan niya nga lang yan. Hintayin niya nga lang yan maluto at kumulo, tapos pag napansin niya na nga kumulo mga kapatid, edi okay na nga yan. Syempre mga kapatid, pagkagising nga namin ni Amara, edi ito na lang yung ginawa ko. Naglaro nga lang kami ni Amara dyan sa labas, pagkatapos nagwalis nga din ako. Tapos nga mga kapatid, ayan, pinaliguan ko nga lang din siya dyan. Lambing-lambingan nga lang mga kapatid, dahil ayun nga, pagkaligo ay ayaw na nagpapabihis, ako'y tinatakbuhan. Laro-laruin mo lang para magustuhan niya na magbihis. Paraan talaga ang gagawin mo mga kapatid kapag ka talagang maging nanay ka. So dito nga mga kapatid, ayan, nakabihis na nga siya dyan. Nakakatuwa nga mga kapatid, pumayag na siya na mag-clip sa buhok niya. Pero kasi talaga na mga kapatid, ang may nakalagay sa ulo niya. Maya lang mga kapatid ay talagang tanggal yung mga yan. Pagkatapos nga namin kumain dyan mga kapatid, nilinisan ko nga lang siya. Pagkatapos nga, nanood nga lang kami dyan. Kung magsawa na nga siya sa panonood, ay lumabas nga kami. Ayan nga ang trip niyang gawin, magdilig ng halaman. Hinayaan ko na nga lang din mga kapatid, ay mukhang na-enjoy niya naman yung ginagawa. Nakatuwa nga tong si Amara mga kapatid, kasi nakailang beses ko na nga inayos yung chinelas pero ganun niya pa nga rin gustong suotin yan. Kaya sige, hayaan na nga lang yan siya dyan. Dito nga mga kapatid, itang halian na nga to. Ayan nga mga kapatid, ang lunch nga namin ay magsasandwich na nga lang kami. Kasi nga meron pa nga naman kaming kanin, tapos may natira pa nga kami kaninang pechay. So ayun nga, nagkasundo nga kami dalawa ng asawa ko na ito, mag-sandwich na lang kami ngayong lunch. Inis mahilig nga din si Amara dito sa tinapay na may cheese. Kaya nga kako, ay okay na yan para sa pananghalian. O yan mga kapatid, naglagay nga lang dyan ako ng tasty bread, tapos nagprito nga lang ako dyan ng ham. Tingin ko nga lang yan ng konting mozzarella cheese at saka ng cheddar cheese. Siyempre, para malasa. Kayo mga kapatid, agree ba kayo na masarap sa sandwich yung maraming cheese? Siyempre, dahil favorite nga namin ang cheese, nilagyan ko nga yan ng regular cheese. So, ayun nga, yung normal na cheese, hindi cheese miss, yung Eden cheese. Tatlong ganito nga mga kapatid yung ginawa ko. Siyempre, tatlo nga naman kami. Amara naman mga kapatid, hindi niya mauubos kahit kalahati niya. Sakto nga lang yan mga kapatid sa amin kung mabitin yung asawa ko. Meron pa nga yung kalahati niya kay Amara. Dito nga mga kapatid, ito
pinipitpit ko nga lang yan para hindi masyadong kumalas yung tinapay kapag inilagay ko na siya sa oven toaster naman. Tsaka syempre, para siksik na rin. So ayan nga mga kapatid yung lunch namin ngayon. Tapos na nga kami mag-lunch dito mga kapatid. Dito nga pinipilit ko nga si Amara na matulog. Lalambing-lambing ko nga siya dyan, nilalaro-laro. Talaga naman sa mga punktong to mga kapatid, kahit anong patulog ko ayaw niyang matulog. Minsan nga mga kapatid talagang hapon na yan nakakatulog. Pero syempre mga kapatid, sinusubukan ko nga na maaga siyang makatulog ng tanghali. Para nga hindi kami namumuyat parehas mga kapatid. Ang ending nga yan mga kapatid 4 PM na nga yan nakatulog. Dito nga mga kapatid siguro mga 9 PM na nga. Tingnan nyo nga mga kapatid, grabe pa rin talaga ang energy. Nakikipagbato-topic pa sa kanyang daddy. Syempre nga mga kapatid, late na nga siya nakatulog ng hapon. Kaya ayan ang energy. Okay na nga lang din sa amin mga kapatid na ganyan. Kasi nga talaga namang bibo at active nga. Sabi nga nila, diba okay nang malikot. Kaysa naman may sa mga punto nga yan mga kapatid, ako'y nagtutupi ng dami. Eh hindi nga ako matatapos ito mga kapatid kasi nga kinukuha ni Amara. Ayun nga mga kapatid, dito nga tulog na nga yung daddy na. Nangalan nyo na tirang gising dalawa. Nasabayan ko na nga lang din siya sa paglalaro niya mga kapatid. Nga hindi pa nga rin siya makatulog. Kaya ang ending, ayan naglulumaro kami ng Lego. Well, nakakatuwa naman mga kapatid kasi talaga nakakapag-bonding din kami. Grabe lang mga kapatid, ang sarap pagmasdan. Na nga to sa mga nagiging kaligayahan. Kaya nga nakikita kong masaya yung anak, walang sakit, malusog. Totoo pala yun no mga kapatid. Mga naririnig ko sa ibang mga magulang dati, nakapagpagod nga daw sila makakawala ng pagod pag nakikita nila yung anak nila. Totoo naman talaga. Talaga naman mga kapatid, kahit pagod ka, mapapa-thank you Lord ka na ng kalangan ng mga batang to mga kapatid. Kapag ka nga nasaktan sila, yung mga halik natin, yung makakapagpagaling sa kanila. Hindi lang nila alam mga kapatid na yung yakap nila, tapos yung mga ngiti nila, yun yung nagbibigay sa atin ng pahinga. Kaway-kaway nga sa mga nanay dyan. Ayun na nga mga kapatid, mga oras nga na to ay 12:20 ay talaga namang naglulumaro pa kami. So ayun nga lang mga kapatid, napakarami na nga natin napagkwentuhan. Kung nakaabot ka nga sa parte ng video to kapatid, pwede bang paki-comment yung location mo or kung taga saan ka, para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot tong video na to. Siyempre gusto ko nga rin magpasalamat sa iyo kapatid sa palaging pagsuporta at pagtutok sa amin. Ayan, hanggang dito na nga lang mga kapatid, at patutulugin ko na nga muna tong aking anak. Salamat sa kwentuhan, follow for more.